Bakit kaya hindi nagsa-sign of the cross sa mga kapatid nating anti-katoliko? Panoorin pa natin ang naging sagot ng kapatid natin dito. Unsa man ang tao nga dili manguros? Ang tao nga di manguros, yawa. Ano man? Unang Korinto, Kapitulo 1, versikulo 18. Ang cross, binuang alang ni adtong tao nga nangalaglag. Apan, kanamong ginaluwas, gahom kini sa Dios. Maunang ang yawa dili ginamanguros ngano? Gahom man si Dios ang cross. Maunang mga Katoliko, inig sign of the cross. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Suko kayong mga dili Katoliko. Mauna ang mga kaisunan nga tinaw kayo klaro nga andi manguros yawa ay mahadlok sa gahom sa Dios. Maunang kaming mga Katoliko bisag asa mi paingon mo sign of the cross din mi. Kay ang sign of the cross ang sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo gahom kini sa Dios. Kay ang cross gipasigarbo ni San Pablo sumala sa Galacia Kapitulo 6 versikulo 14. Ang cross iya gipasigarbo. Kinsa rami nagpasigarbo sa cross? Ang simbahang Katoliko ra. Kaya atong mga kaigsuonan nga mga dili Katoliko, mga anak sa yawa. Kaya nga naman, dili manguros. Amen. God bless. Ayan, so yan pala yung dahilan kung bakit hindi sila nagsa-sign of the cross. Ano po? So ano man po ang mga dahilan, ang sign of the cross po ay malinaw po na nakasulat sa Biblia. No? Sinasabi nga po ni San Pablo na ang salitang cross ay kapangyarihan ng Diyos sa atin na naliligtas. No? 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Kaya po na sinasabi ng kapatid natin. At ang cross po ay naging simbolo na po ng mga Kristiyano. At ito po ay dahil tayo po ay tinubos ni Kristo mula sa epekto ng ating mga kasalanan sa pamamagitan po ng kanyang cross. Romans 5:8 to 10. Kaya para po sa kay San Pablo, ang krus lamang po ang tangi niyang maipagmamayabang. Galatia 6:14. At ito nga po ay ginawa ni San Pablo hindi para sa kanyang kapakanan. At ito po ay ginawa ni San Pablo hindi po para sa kanyang kaparaanan lamang. Ngunit kahit tayo po ay kanyang hinikayat na gawin din po ito. Kagaya po ng kanyang sinasabi, mga kapatid, magkaisa kayong tumulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Kung si San Pablo po ay pinagmamayabang ang krus ng ating Panginoong Jesucristo, dapat rin po tayong mga Katoliko, mga tunay na Kristiyano, ay ginagawa rin po ito. Kaya pansinin niyo po, kung si Apostol Pablo ay pinagmamalaki po ang krus ni Kristo, dapat lahat tayong mga Kristiyano ay ginagawa din po ito. So yung mga hindi pala nagsasagawa ng sign of the cross ay hindi gumagaya sa kay Apostol San Pablo. Diba? Maaaring maging tanong po ito ng iba. Dapat ba sa sign of the cross lang? Dapat ipagmalaki ang cross ni Kristo? Well, ang sagot natin dito, kung hindi po sa sign of the cross, sa papaanong paraan kaya natin gusto ipagmalaki ang cross ni Kristo? Dahil kung gagawin po natin ito sa pag-ukit ng mga ribulto ng cross ng ating Panginoong Jesucristo, ay ayaw pa rin ng mga ito. Kung gagawin po natin sa pagtatatak ng cross sa noo, ay ayaw pa rin ng mga ito. Kung gagawin po natin sa prosesyon upang makita po ng tao na ipinagmamalaki natin ang krus ni Kristo, ay ayaw din po ng mga kapatid nating anti-katoliko. Kaya sige, sa papaanong paraan kaya dapat ipagmayabang ang krus ni Kristo bilang tugon sa sinasabi ni San Pablo? Diba? Bago sana nating batikusin ang pagsagawa ng sign of the cross, marapat lamang sigurong sagutin muna ang tanong na ito. Sa papaanong paraan ba dapat gawin ito? Dahil kung wala naman po tayong konkretong sagot patungkol po dito, sa makatuwid, tama at biblical po ang pagsasagawa ng sign of the cross naming mga Katoliko. Diba? Ayan po mga kapatid. Sana po ipahalagahan po natin ang pagsasagawa natin ng sign of the cross. Bilang isang tunay na Katoliko, ipakita po natin ito anuman po ang ating ginagawa sa pagsisimula man po ng ating araw, sa pagsisimula ng ating mga panalangin, bago po tayo kumain, kung ano man po ang ating ginagawa. Pagmalaki po natin ang krus ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan po ng pagsasagawa ng sign of the cross. Maging isang tunay na Katoliko, sa salita at sa gawa, maaari nyo rin po itong ipakita sa pamamagitan po ng pagsuot ng ating Catholic t-shirt na available na po para sa inyo. Muli po, this is Mr. Cures Catholic. Sama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Hello, isang magandang araw po sa inyo. Uno pala si Brother Arthur Guarnes, isa pong spiritual lay collaborator ng Archdiocese of Baro. Inanadyan po namin kayo dito na manood, makinig. Dito po kasi sa ating channel, marami po tayong tinatalakay dito ng mga bagay-bagay tungkol po sa kalaman natin sa Catholic faith.
lalo-lalo na to pagdating sa spiritual manifestation. Ngayon, marami tayong mga katanungan sa buhay na minsan mahirap sagutin. Kung maaari po sana, makipagsangguni din kayo dito, manood at magkipagdalakayan kasi baka dito nyo rin matutunghayan yung mga kasagutan na kailanganin nyo sa buhay. Kaya inanyaan po namin kayo dito na makinig, manood, makilahok. Maraming salamat. God bless you.